May saya, may tuwa sa piling yun. Sapagkat hirap na puso ay nalalaho. May hawig, may saya, at magpulihan sa Diyos. Lahatid ng puso, pinaparang niyang Diyos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan. Sa bawat tulong ng kapagyan, kaya ng awit ang pagpuli, awit ng pagkakasalamat, at ang awit ng pagkakasalamat. Ay para sa Kanya. May tala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay nagdadamo. May hawig, may saya, at magpupulihan sa Diyos. Lahatid ng puso, pinaparang niyang Diyos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan. Sa bawat tulong na kapagkaan, kaya ng awit ng pagpuli, awit ng pagkasalamat, at ang awit ng pagkasalamat. Ay parang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan. Sa bawat tulong na kapagkaan, kaya ang awit ng pagpuli, awit ng pagkasalamat, at ang awit ng pagkakasalamat. Ay para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Sulit ang Diyos. Shining in the midst of the darkness, shining Jesus, light of the world, shining on us, set us free in the brilliant shine on me, shine on me, shine Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Set our hearts on fire, so we adore not the nations with grace and mercy, and for the birth, Lord and from the shadows into your radiance, the blood that we enter your brightness, search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me, shine in the
Glory, Lord, God of nations, we praise and mercy, and for the word, Lord is there. As we gaze on your kingly brightness, so our praises sing. Your likeness never changes, from glory to glory. We are here, may our hearts tell the story. Shine on me, shine on me. Shine in the sun, here in the land with the Father's glory. Take Spirit place, set our hearts on fire. Glory, glory, God of nations, we praise and mercy, stand for the word, Lord, and let there be light. 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 Puri ka pa. Hindi Panginoon, sa isang pagkasalamat ngayon, araw na ito na inyong pinagalaw sa amin. Alam po namin, lahat ng bagay na ito ay hindi aksidente. Na nakapla natin sa inyong Panginoon. Kaya pinupuri na namin at pinapasalamat namin ang ating. Mahalin namin ang lahat ng kapasok ko namin. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am taking, so I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, with the darkest night. You are close like no water. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so true.
sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Ay buti na dapat sa habang panahon, balik sa kabila aking kulang. Higaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsilag ng iyong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katawanan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat naman tunay, magmula pa sa ugat ng aming harito. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Ikaw, O Diyos, tapat kang nagbuhay, magmula pa sa ugat ng ating daigdig. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang nagbuhay, magmula pa sa ugat ng aming daigdig. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay.
sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na siya. Sa bawat pinagin tayo may malay naroon. Daluyan ang pag-asa mo kailangan hinahon. Pag-ibig ko yan ay sabi doon hanggang ngayon. Nakikita ka. Huwag natin natin po ano, magpapatuloy namin para sa inyo. Maraming salamat po. Lari na po tayo ngayon po. Magandang umaga lahat. Kayo ba ay nag-enjoy na purihin ang Panginoon Diyos? Yes! Amen! Amen! Nanggaling sa ating puso sa ating the benefits of Christian of Christ-like character. Ito po yung second message natin. The benefits of Christ-like character. Ikalawa na. Okay. Ikalawa, number 2. Yan, ba? Number 3. Number 3 na. Amen. Manalangin muna tayo. Dakilang Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay pumupuri sa iyo. Salamat naman Diyos na sa iyo ang dakilang Diyos namin na sinasamba. Wala na pong iba. Salamat Panginoon sa dakilang pag-ibig mo. Minsan ay nagkakamali kami o nagkasala. Lord, salamat po na kabalan mo ng Espiritu ay nagpaalaala sa amin. Panginoon, maraming mga pagsubok na dumarating na bilang aming curriculum sa aming buhay. Minsan hindi namin mapasaan, Panginoon, dahil pinakinggan namin ang aming damdamin at hindi namin tinitingnan ang iyong katangian. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil kayo ang Diyos na gumagabay sa amin. Lord, salamat po. Muli mong pupunin ang aming pag-iisip at puso ng banal mong Espiritu at mga bagay na aming pag-aralan, Panginoon, ay maging sanay ng aming paglago ngayon. Lord, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, by the way, before I pursue my God's message, I would like to welcome anybody else? Yeah, I think so. For the first time, second time ulit, si Brother Kaloy. Brother Kaloy. Ako po ay nagpapasalamat na hanggang ngayon ay nandito po kayo. Benefits to the Christian personally. Anong pinaka-goal ng ating buhay bilang mananampalataya? Tayo ba ay mga Kristiyano na, di ba? Tayo sigurado na tayo sa ating kaligtasan? Opo. Ngunit may ikalawang bahagi ang ginatawag na bahagi ng ating kaligtasan. Una, ang first bahagi ng ating kaligtasan ay justification, inaaring ganap. Minsan mangyari lamang yun. Ang inaaring ganap, ibig sabihin, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Ilang kasalanan? Lahat. At minsan naman ang mangyayari yan, pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas,
tayo ay inaaring ganap na, pinawalang sala na. So pag tinanggap mo na si Jesus, so ilang beses mo tanggapin si Jesus pala? One time lang. Hindi ibig sabihin pagka nagkasala ka, muli mo tatanggapin si Jesus. Bakit one time lang? Ilang beses ka na hinihugasan na Jesus ng lahat ng mga kasalanan o ating kasalanan? Minsan din. So sa tingin ng Diyos ngayon ay malinis ka na ba o hindi pa? Malinis ka na ba ngayon? Amen! Amen! No. Kailangan masagot mo talaga ng with confidence na ngayon po sa harap ng Diyos, lahat na kasalanan mo ay pinatawad na, nilinis na, so ang tingin ng Diyos sa iyo ay pinawalang sala na. Hindi ka na sisingilin ng Diyos. So ang tawag sa iyo ngayon ay hindi na makasalanan. Kasi pinatawad ng kasalanan natin. Ay ang tawag sa iyo ngayon ay anak na ng Diyos. Nang hindi natin nananggap ng Diyos, tayo ay makasalanan pa. Diba? Ngayon, hindi na tayo makasalanan dahil inalis na ng Panginoon ang lahat natin ng mga kasalanan. Pero, nakakasala pa rin ba tayo? Oo! Nakakasala tayo. So, ang ikalawang trabaho ng Panginoon sa atin ay inuhubog niya ang ating pagkatao araw at gabi upang eventually, with the grace of God, habang lumalago tayo, makikita sa atin ang ugali ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, ilang beses sinugis ng Panginoon ang ating pagkatao? Araw-araw. Ilang beses na tayo ay nilinis ng Diyos? Minsan lamang. Okay? Kung nagkasala tayo, anong gagawin natin? Hingi lang tayo ng kapatawaran dahil pinatawad na tayo. Nakukuha natin? Dahil pinatawad na tayo ng Panginoon, pag nagkasala tayo, we have to agree. We have committed sin at humingi tayo ng tawad sa Panginoon dahil pinatawad niya tayo. Iba yung patatawarin pa lang tayo, iba yung pinatawad na tayo. Ngayon, sa lahat natin ng kasalanan, pinatawad ba tayo? Opo! Kasi kung sunod mo na, pag-awag mo ng kasalanan, hihintayin pa ng Diyos, patawaran niya, kung mamamatay ka, na hindi ka nakahingi ng kapatawaran niya agad. Paano yun? Simpyerno ka. So, ang iyong unang paglinis pala, nesos sa kasalanan mo, wala palang kabuluhan yun. So, that is a very, very important doctrine. Number one ay, Number one ay justification. Yan ang tinatawag na past sin. Lahat natin na kasalanan ay pinatawag ng Panginoon. Okay? Yung present natin, pero makakasala tayo. That is what we call, next move is sanctification. Binubagtangin na tayo ng Diyos. Ang tingin ng Diyos sa atin hindi nakasala. Pero, araw-araw, God is progressively sanctifying us. Ang ibig sabihin ng progressively sanctifying us, nagpo-progress, araw-araw ay inuhubog tayo ng Panginoon. Amen? So, because sin is still present around us. But sin has no longer power over us Amen. to bring us to hell. Because the Bible says in Romans chapter 8, verse 2, there is no more condemnation for those who believe in the Lord Jesus Christ. Wala nang kondena. You will never be condemned of your sin again. Amen? Pero still, nakakalilito yan kung hindi paliwanag sa iyo. Okay? So, nangangahulugan, pag nagkasala tayo, we will never be condemned because our sin had been already condemned through the blood and through the death of Jesus Christ and the cross. So, pero, kung nagkakasala tayo, tuloy nagkakasala, baka hindi ka ligtas. Kasi hindi lahat na tumatawag sa akin na Panginoon ng Panginoon ay maliligtas. Yun lamang gumaganap ng kalooban ng Ama. Pero naniwala ka ba, naligtas ka na? Amen. Yun number one.
Sigurado, sino ba sigurado siya ay ligtas na? Pinatawad niya sa Jesus sa lahat ng makasalanan. Pinatawad sa kamay? O, pinatawad ka na ba? Kasi kung hindi ka pinatawad, paglabas mo dyan, mahulog ka, pag-example na ito, mahulog ka dyan, mamatay ka, goodbye ka, punta ka sa iyo. Pero gagawa, ayun ang paraan. Na hindi ka na mahulog dyan, maglagay tayo ng elevator. Amen? Amen. Okay. So, ngayon po, ang ating lesson, benefits to the Christians na tayo ay pinatawad na o Christ-like in character. Amen? Benepisyo ng mga Kristiyano. Number 1, spiritual maturity. Napag-aralan na natin yan. Kailangan magpa-mature tayo. Kailangan may bunga ng banal na spirito tayo. Paano mo nalalaman na nagpa-mature ka? Lumalago ka. Meron kang bunga. Anong bunga yan? Bunga ng nino yan. Hindi mo bunga yan na pinaghirapan. Bunga ng banal na espiritu. Amen. Ibig sabihin ng bunga ng banal na espiritu, yan ngayon ang bunga, epekto ng banal na espiritu na gumagalaw na nagtatrabaho sa iyo. But, you have to submit yourself to the Holy Spirit. Amen? Amen. So, ang buwan ng banal na espiritu ay ano? Love. Meaning ng love. Now you can forgive one another. That is what we call Agape love. Agape love. Pero love with discipline. Hindi naman ibig sabihin na tuloy-tuloy patawarin mo siya. Yes, tuloy-tuloy patawarin mo siya. Pero didisiplinahin mo. Halimbawa, nagkakasala ang anak mo. Pinatawad mo, hindi siya nagdidisiplina. Talagang mayroon magbago niya. Anyway, hindi naman ako pinapalo ng nanay ko, ng tatay ko. Sige lang, sabi ng Bible, papaluin mo ang iyong anak. Yes. With the rod of iron. Rod. Oo. Disiplina yun, hindi yung palula. Ito yun. Pag-aralan natin yung parenting, huwag kang magpapalo pag nainig ang ulo mo. Okay? Yan ang rule number 1. At ito, ba't mong gagamitin ito, pangyakap lang ito. Okay, so the fruit of the Holy Spirit, alam mo yun, pag lumalago ka na, may love ka na. Madali ka na pagpatawad. Minsan, nagagalit ka, pero pag naimasmasan ka, napapatawad ka. O ako na, imasmasan na naman ako. Kung ako, Lord. Imasmasan ako. Pero may discipline. May discipline. Okay. Then, joy. Meron ka ng makalangit na joy. Ibig sabihin ng joy, kaligaya ka na kay Jesus. Wala ka nang idagdag sa kaligayahan. Yung kaligayahan na binigay ni Jesus sa iyo. Yung kapangyarihan, yung kayamanan na binigay ni Jesus sa iyo, hindi na makapagdagdag ng kaligayahan yan. Yan ay makapagdagdag ng comfort sa buhay. Amen? Bakit kailangan mo bibili ka pa ng masarap, mga magandang higaan? Hindi dahil hindi ka maligaya kay Jesus. Maligaya ka na kay Jesus kahit papag, pero bigyan ka ni Jesus ng mattress comfort. Di ba? Ikat pala kang sasakyan, maligaya ka na. Kahit nung panahon, wala naman kami sasakyan eh. Inalakad namin ilang kilometro. Mula sa Baligor, papasok doon, mga 4 na kilometro yan. Once a week, gabi. Makauwi ka yan, mga alas 10 na gabi. Kasi almost 1 oras, 45 minutes sa lakad namin. Pero binabawi, wala nang maligaya kami. Di ba? Ngayon, binigyan na tayo ng Lord ng sasakyan. Hindi nagdagdagan ng kaligayahan namin. Maligaya na kami, kahit lumalakad kami, pero ang comfort, di ba? Eh dati nagpipila tayo, hindi na. Lord, salamat din ako nagpipila. Dapat di ba na kaya yan? Then, peace. Meron ka ng peace. Okay? Yung kapayapaan na binigay ng Diyos sa iyo, yun ang kapayapaan na sigurado ka na, una sa lahat, anak ka na ng Diyos, pag mamatay ay ligtas ka na. Pero bibigyan ka ng Diyos na tinatawag na peace of God. Ang peace of God, may problema ka, meron ka pagsubok, ngunit may kapayapaan. Peace of God.
Ang peace with God, yung dati kalaban ka ng Diyos, ngayon hindi ka na kalaban ng Diyos. Kaya dyan, peace then, forbearance. Ano ibig sabihin ng forbearance? Matiisin, kindness, mabait, goodness, kabutihan, katapatan, kahinahunan, and self-control. Kayo ba, may bunga na dyan? Hindi ibig sabihin na maybe, may isa ka pa, ayos na yun. At least may isa. Di ba? Ikaw na per kamatayan mo, isa pa rin. Hindi ka nag-enjoy sa buhay mo. Kung may bunga ka, isa ka dalawa, mananampalataya ka pa rin, anak ka ng Diyos. Pero, hindi ka mag-enjoy sa iyong magiging Kristiyano kasi hindi ka nagbunga ng buo. Amen? Okay. Joy. Amen. Next is, pag kayo mananampalataya na, yung mga bunga na mention na natin, you will experience fulfillment in life. Hindi ka pa nagtagumpay sa buhay mo. Hindi kailangan na may bahay ka na malaki bago mo masabi na fulfilled ka na. Hindi. Fulfilled ka na kay Jesus. May bahay ka na sa heaven. Pero wala pa ngayon. Dito ka pa sa payag-payag. Okay lang yan. Fulfilled ka na dahil alam mo, anak ka ng Diyos, but by the grace of God, kung magsasumikap ka, as believers, abide in Christ's love and teachings. If you abide in the Lord, you will keep. Abide means, pag manatili ka sa Panginoon, hindi ka lalabas doon sa guhit. May circle yun eh. May circle. As long as you are in the circle of the Lord, you will enjoy joy. Aranasan mo. Once na lumabas ka doon, meaning, pag lumabas ka doon, nangangahulugan, you are trying to live the life of the world. Nais mo maging makamundo ka. Nais mo mabubuhay katulad ng nasa mundo na akala mo, maliligaya ka. Last of the flesh, last of the eyes and the pride. Sino yun? Na pag may circle, dyan ka sa circle. Huwag kang titingin doon. Kasi pag sa circle ka, diretso ka, gaya kay Pablo, kay Paul, kay Peter, tingnan niya yung tingnan niyo. Okay. Pagkat na sa muli, nakita ka. Wala masama magtingin sa maganda. Ilang misis mo tinitingnan, pagkapos matagal pa, tumagal. Lumabas ka doon sa guwit. Pag alalaman mo yan, pag alalaman mo, ay, hindi ko na ako sa guwit. Tapos na. Ako one time, nagpipila ako doon. Nagtaka maraming tao, nakatayo doon ko ako sa maraming tao. Bakit nakilala ng maraming tao dito sa harap? Ay! Nagpipila pala doon sa luto. Ay! Sabi ko, luto pala yun. Imagine kung makita ako ng mga mananampalataya na kakilala sa akin, anong sabihin nila? Ay, si Pastor, okay pala ang pasalan ng luto. One time nga I was rebuked by Ate Linda nyo kasi dinala ako ng kaibigan ko na isa sa casino. Wala naman kaming ginawa doon, totoo. Nagtanong ako sa mga waiter doon, totoo ba si Willie Ribaliame ay natalo dito ng 300 million plus? Opo, sir. Hindi na makalabas yan dito. Paano nakalabas? Pinubos ni Senador Villar. Yung property na siguro sinanya kay Villar. Lahat daw, billion na Billion na. Billion. Okay? So, as the Father loved me, so I have loved you. So, anong ulit pag-ibig na ng Panginoon, Iso Kristo? Ang madama niya ang pag-ibig marasa ng kanyang Diyos Ama. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, yun po ang kanyang pagmamahatin sa atin. Now remain in my love. So manatili ka sa aking pag-ibig. Kasi ako lamang ang permanente sa inyong buhay. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi talaga kita i-divorce. Hindi ako maghiwalay sa iyo. I will not commit adultery. Sabi ni Lord, I will be faithful to you. Amen. Sabi ng Bible, husband love your wife as Christ loved the church.
So, ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Sa tayo, mananampalataya, dahil walang araw, sa langit to, may tinatawag na wedding. Ikakasal tayo kay Kristo. Revelations chapter 19, verses 17, 19. Ikakasal tayo, pag-iisahin, ibig sabihin. As of now, sabi ni Pablo, tayo ay engaged sa Book of Galatians. Habang hindi pa dumating sa Jesus, tayo ay engaged kay Jesus Christ. Habang na-engage tayo sa 1 Corinthians 11, I think 5, 1 to 5, habang engaged tayo kay Kristo, siguraduhin mo, huwag ka nang tatanggap ng maniligaw pa na iba. Bakit? Kung tatanggap ka ng maniligaw na iba, anong tawag sa iyo? Oh. Taksil! Taksil. Sige, habang ang tayo ay kay Jesus ngayon, kailangan engage na tayo kay Jesus Christ, ang ating pag-ibig kay Jesus lamang, dahil ang pag-ibig ni Jesus ay sa atin lamang. Wala na. So, ang gagawin natin, kung engage na tayo, di ba? Kung engage ka sa boyfriend mo, girlfriend mo, anong gagawin mo? Maging tapat ka sa Kanya. Amen? Nakuha natin. Then, number 3, resilience in trials. Pag ikaw ay mananampalataya ka kay Jesus, ang benepisyo ay personal resilience in trials. Ano ibig sabihin ng resilience in trials? Matibay sa panahon ng pagsubok. Hindi ka matitinag. Hindi ka matitinag. Sa James chapter 1, pag dumating when Bagyo. when trial comes, when, ibig sabihin, hindi sinabi if, when, ibig sabihin ng when, sigurado darating ang mga pagsubok sa ating buhay. Hindi if, ang if kasi baka hindi dumating. So paghandaan natin yun, yung kung dahilan, naligtas na tayo, lumalago tayo na lumalago. Nag-grow tayo, di ba? Habang tumatagal na tumatagal, ang ugali natin ay gaya ni Jesus Christ. Amen? Sabi, matagal ka na dito nagsimba o nag-aral. Ugali mo ay ugali na ugali na aso. Nakangiti aso. Okay, buhaya. Pag-aral mo buhaya, hindi buhaya. Di ba? So, kailangan, habang tumatagal ay tayo po ay matibay sa pagsubok. Blessed is the one who persevere under trial, because the word persevere is yung matiisin, tiniis niya, having stood the test. Kailangan, you stood the test, may testing, nakapasa ka. That person will receive what? The crown of life that the Lord has promised to those who love Him. To those, pag mahal mo ang Panginoong Kristo Jesus, kaya mong tayuan ng mga trial. Pero kung ang puso mo ay ikot-ikot, hindi ka Jesus, hindi mo kaya ang trial. Kasi pag kalat ang puso mo, siyempre kalat din ang pag-iisip mo. Pero kung buong pag-isip mo kay Jesus, pag trials, sigurado, alam mo naman yan, na matagumpayan mo yan. You know why? Because there is a promise. Ephesians chapter, Corinthians 10:13, kung hindi ako nagkakamali. 1 Corinthians 10:13, ano sinabi doon? Tama na, kaya. Pakibasa muli. Okay. Ano ang unang sentence? Ano? No temptation. Walang pagsubok na dumarating sa tao na hindi niya kaya. So, ako mo sabihin, Lord, ano ba? Hindi ko na kaya, Lord. Batukan ka din, Lord. Kasi walang pagsubok na hindi mo kaya. Alam na Jesus ang kakayanan mo. Alam niya ang limit mo. Dahil ang banal na Espiritu, gumagalaw pa sa iyo. Hindi siya magpapadala ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya mo yan. That is the all the reason to stood the test. Amen?
Wala na, suicide. Sa Japan, may lugar doon na talagang dyan lagi sila nag-suicide. Ginawa ng gobyerno, dinilagyan nila ngayon ng bakit. Having student, that person will receive what? The crown of life. Apat na crown yan. May one of the crown. Wow! You don't need to aspire to be the Miss Universe. Why? Because you have already the crown of life. Ano mga crown doon? Crown of life. Ibang crown doon. Next time, we'll study the different crown. So, are you resilient in trials? Itong linggo na ito, anong pagsubok na dumarating sa iyo? Ano bang nakaraan ng pagsubok na hanggang ngayon parang nandoon pa din? Ano kadalasan ng pagsubok na hanggang ngayon parang daan pa rin? Nandiyan. Parang, ang buhay ko. Ang kahirapan, hindi makapagpigil ng kaligayahan mo kay Lord. Kakain ka ng dilis at kakain ka ng fried chicken, pareho lang yun. Kung kumakain ka ng dilis, bisano ka, maligaya ka. Kung kakain ka ng galunggong at fried chicken, maligaya ka din. Walang pagkakaiba. Di ba? Mamarahin ng yung parang mo, binili mo lang sa ilalim ng tulay, kung saan mga tulay. At binili mo doon sa kung saan mga mamahay ng mga mo doon, pareho lang yun. Ang baro mo, tag-ibang libong t-shirt. Ang baro ng isa, 5,000 t-shirt. Yung sa iyo, 80 lang. May one take on pa. Pareho lang yun. May aircon pa, ang daming aircon pa. Pagka may mga daming butas-butas, may daming aircon Pareho doon. lang yun. Pero, as a Christian, huwag ka manatili sa ganyan. That is not glorifying. Because God will bless you naman. Amen? Amen! Pag masipag ka, ay guarantee you by the grace of God, masipag ka at pinapailan mo ang buhay mo sa Panginoon, sabihin ko sa iyo, ang Diyos na sinungalong, i-bless niya kanya. Pag masipag ka, kasipagan mo ay ipailalim mo sa Panginoon, I guarantee that you will succeed in life. But still, your joy is the same. Ako noon sa Lord, makala ko Lord, ayaw na mga masasakyan ko, mga padikero tao. Padikero, pag ano pa isa, bulbulo. Bulbulok. Pagkatapos, mag-iwan pa. Pagkatapos sa ko Lord, siguro kakabigyan mo ako ng medyo. Okay lang, kahit na kami lang. May nabigay sa akin. Ako nga, may Cadillac ako eh. Cadillacad lang na. Pero nagkaroon ako ng atensyon, okay. Pero habang 7 taon na nag-lecture sa akin, parang nanampa ako sa kanya. Kung makikita mo ng mga automatic work, maligaya ako sa atensyon. Pero kung bigyan mo ako ng automatic, sino ba ako hindi talaga? Pero binigyan din tayo ngayon ng automatic na sasakyan. Amen? Amen! But it will not add any joy and happiness whatever you don't have. As long as you have Jesus, you have everything. Amen! Amen? The joy of the Lord is my strength! Amen. Amen! So pag lumakad ka, huwag kang lalakad na panulugo-lugo. Lumakad ka, business ka na doon. Di ba? Amen? Amen! Wow. Okay, next is what? Number 4. Benefit ka sa Christian communities. Okay. Personal benefit, may benefit sa Christian communities. Pag ikaw ay lumalago, ayaw ka ng palataya, lumalago ka bilang mananampalataya, benefit ka sa karamihan sa community. Okay? Ano, unity and harmony. Christ likeness and character. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Now you will promote harmony. You will be the source of harmony.
Ikaw na maging sanhi ng pagkakaisa. Hindi yung pag dumating ka, naku, dumating na naman dito sa kulong-kulong na naman tayo. Diba? Okay? So, the secret is, Christ-likeness and character, number one, humble. Bakit may complete pa? May humble pa na hindi complete? Be completely humble. O magpakumbaba. Yung pastor, hindi na kailangan ako magpakumbaba kasi tanggap na nga ako eh. Magpakumbaba. Madali ba magpakumbaba? Hindi. Hindi sa lahat ng panahon. No? Kasi ang pagpakumbaba, hindi ito karakter. Ang pagpakumbaba, hindi ito karakter ng tao na kasalanan. Pusa-pusa dapat natin ginagawa. Ang pagpakumbaba, karakter ng Diyos. That's why Christ-likeness and character. Ang humility natin ay katulad ng humility ni Jesus Christ. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkataon-tao, nagpakumbaba na nagkataon-tao. Katulad natin. Ngunit hindi siya nagkasala. Pinapos sa cross. Nang pinapos sa cross doon, ay nag-iayabang ba siya? Reklamo, blind ba? Hindi. Ano pa? Ang pinakaunang salita niya, ano? Forgive them, for they know not what they do. Yes. Hindi nakakalimutan pa rin ni Jesus ang kanyang mission is to forgive. Ours is also to forgive. Amen. Madali ba mag-forgive? Hindi rin. Hindi. Mahirap. Lumalaban dito sa dibdib natin yan eh. There is a battle talaga, spiritual battle. Not yan to eh. forgive is our natural character. Katangian yan ng isang makasalanan. Then, gentle. Ano ibig sabihin ng gentle? Mahinahon. Ibig sabihin ng gentle, mahinahon ay Be you grateful. do things that will not hurt other people. Amen. You do things you will not hurt other people. Anything you do that will hurt other people, you are not gentle. Di ba gentleman? Ano ibig sabihin ng gentleman? Ibig ko sabihin, pag Kristiyano ka, lagi ka, ay, ako buwan sa iyo. Ganun. No. How can you show gentleness? Number one, sa loob ng family. How do you treat your wife? In a gentle manner. Husband, be considerate to your wife. Amen? So, hindi ko sa akin natimpla ng kape kasi ayaw ko mag-timpla ng kape. Ako titip sa sa'yo na kape ngayon at ako'y napapakape. Kasi sinabi na tatay niya. Ilang beses ko na ginaganyan. Sinabi ng tatay niya, sir, ano? Gasawa ka ng pastor. Gagawin ka ng labandera yan. So by the grace of God, hanggang ngayon, hindi ka yan. So, laging kailangan tagalapaya. And then, Amen. be patient. Wow. Be patient. Ito ang sabi sa natin, kaganagad. Lord, I am willing to wait. But now, Lord, is okay with me. Wait. Alam mo, yung isang araw ay 1,000 taon sa Panginoon. Nag-pray siya kay Lord, please answer my prayer. Sabi ni Lord, wait. 1,000 taon bago tinubos. Sinagot ni Lord ang ganong prayer. Hindi po. Wait, you know why God wanted us to wait? Because when we are waiting, God is molding our character. That is an opportunity where God can mold our character. While praying for Lord, if you bless us with money, while you are praying with money and material blessings, sa panahon na hindi pa dumating doon mo susubukan kung gaano katibay ang pananampalataya mo na hanggang ngayon, meron kang mga prayer na hindi pa tinugon ng Panginoon and still, you're willing to wait. Di ba? Kasi kung tayo ang Diyos ay
pag nakita natin ang problema, yan o, ang Diyos ako para imamagigin. Imagine mo yung problema mo, God, masolve. No, that is not the way God operates. God operates in a way that we should learn to be patient. Pasensya mo na. Ito yung pakita si ang angel of. Okay? Patient. Wow. How to be patient? Sinabi na, bearing bakit? Tapos na patience, bearing one another in love. Dahil makulit ang bawat isa sa atin. Papasayin ng bear. Ano ibig sabihin ng bearing? Papasayin mo. Pagbantahin mo. Bear one another in love. Dahil masyadong pagbanta mo. Sabi na, ako hindi lang kita mahal. Makakala kita yung binalik sa nanay mo. So, bearing one another, we are willing to wait while praying. Nakikita mo parang walang pag-asa. It doesn't matter because you're praying to God. Time will come. The prayer mo ay madama mo. At may ma-feel mo really joy. You know why? Because you pray. Diba? Ano maganda? Ligawan niya ako agad o kumatagal? Diba no? Pag matagal na ligawan, pag wedding mo, diba? Ako at last. Thank you. Very understanding sir. Amen. Nakuha niya kagad. Kala ko nga kape, kaya nagkape na daw kayo. Yeah. Can you bear one another? Tingnan mo sarili mo. I don't know kung matiis kita. Amen? Okay? So that is why I wanted to promote unity and harmony. And love. D is in love. Anong ibig sabihin? Love. Your motive is love. The reason why you can bear one another because you love Lord. And when you love Lord Jesus, it is not so hard to love Him because you love Lord. You're happy with the Lord. Bakit gusto natin na kagad ay maayos sa yung ating issues sa bawat isa? Kasi habang nandoon yan, pag makikita mo, ayan na siya. Naku, ito naman. Yun ang buhay mo. Bakit pa? Kita ko na naman yan. Habang hindi mo siya matiis, habang hindi ka masakit, ay, salamat, nakita kita ngayon. Pati yung ngayon, pero nakita ko matagkalan nila na pumatag. Kasi, hindi ka na mapayad. Hanggang ngayon. Ay, sabi mo siya, I will praise the Lord. Kamusta ka? Sino, tama naman yung kamusta ka. Ang mas pasaklap doon, Pastor, galit na galit ka sa isang tao. Hindi ka mapakali habang ando doon. Pag umalis na yung taong yun, saka magpapasalamat ka pa sa Diyos. Naku po. O yan. Double na doon. Sabi mo pa Double siya. na 40. Ano? Praise the Lord. Ano ba yung nila? Sana kunin ka na rin. Sana. Yes, sana kunin ka na rin. Right? God wanted us to be united with one another because the model of unity is the Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Make every effort to keep unity of the Spirit through the bond of. Make every effort. Hindi yung maparelax lang. You must exert an effort. At that effort, kasama sa effort na yung pain, maranasan mo ng pakipag-ugnay sa Kanya. You see, with Jesus, because Jesus wanted us to be united with Him, but He paid the price. He died on the cross. The same with us. If you want somebody to be with us, united with us, reconciled with us, you must be willing to pay the pain. Amen. Kanina, nasubukan naman, di ako nakapasa. So,
Hindi ako nakapasa. Pero Lord, next time, pasahin ko na lang. Totoo. Make every effort to keep the unity. Effort to keep what? The unity. Ilan lang tayo? Tayo sa community, sa barangay. Unity, you can apply that sa barangay because community. In your workplace, sa company. To keep the unity of the Spirit. The Spirit what? The unity of the Spirit, the work of the Spirit through the bond of peace. Bond is yung nagkalit sa atin. As long as you have this Holy Spirit, I have the Holy Spirit, each one have the Holy Spirit, there is no reason why that we cannot love one another. The Holy Spirit is working in him, the Holy Spirit is working in you, there is no reason why by the grace of God, hindi kayo magkakaunawaan. Magkakaunawaan kayo. Okay? Next one. Mutual support and growth. Ano ibig sabihin ng mutual support? Support one another. Mutual. Ibig sabihin ng mutual is Tagalog. Pare. Okay, yeah. Romans what? 12, di ba? Ang iglesia ay inihalan tulad sa isang katawan, iba't ibang bahagi, ngunit iisa ang layunin. For just as each of us has one body with what? Many members. Anong members na yun? May mata, may kamay, may lahat. May isip, may puso. May kamay, may paa. And these members not all have the same function. Not members of our body, not the same function. Ang function ng kamay, iba naman sa function ng mata. Ang function ng mata, iba naman ang function sa paa. Ang function ng mind, iba ang function sa paa. You must be coherent. Anong ibig sabihin ng coherent? Coherent means to function as one. Halimbawa, ang isa kong paa nandito. Pero sabi ng kamay ko, ay, ayaw ko dyan. Inag-ihilaan silang dalawa. Pupunta ka doon, sabi ng utak mo. Pagpunta ako doon, hindi pupunta doon. Yung paa mo, pupunta doon. Sabi ng katawan mo, ayaw ko. So, you must be coherent. One mind. You have to walk in one way. Coherent. See? Kukuha natin. Ang kita mo sa coherent na bilib ako mga buksidor. Coherent. Timing. Kung ano ginagawa, ibig sabihin, all of us have a different function. The tendency is we will not understand some. Hindi tayo mag-intindihan minsan. Away ba? You know why? Because we function differently. Your mind and his mind function differently. But by the grace of God, if he has the Holy Spirit and you have the Holy Spirit, you will come into unity. Because there is only one personality. Ang personality is isa lamang natin. Ang personality natin is the personality of God that is in us. 2 Corinthians chapter 2, verse 16. We have the mind of Christ. Amen. We have the mind of Christ. If we have the mind of Christ, then there is complete harmony. Function with one another. Amen? Amen. It is not a reason that iba ka din, no. Ito tinatawag ito fellowship. No, fellowship, that's right.
Ang fellowship is fellowship. Para sa isang barko, iisa kayo. Amen? You know, even, for example, we have a church. This church is Christ Servant Fellowship. Mayroon naman doon Baptist Church. Mayroon. So, dapat may pagkakaisa tayo. We can still, hindi yung parang kompetensya. We don't compete. Yes. We have the same goal. Amen. 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 Just pay attention for what God has wanted you to do, because you will be examined on the basis of your works. The reward is the basis of works. Salvation is works is not the basis of salvation, but works is the basis of rewards. That's why pagdating natin sa heaven, iba-iba ang rewards natin kasi iba-iba ang mga works natin. May mga works na susunugin. Ibig sabihin ng susunugin, walang kabuluhan ng Kristiyano. Dapat hindi mo gagawin yon. The only counted law para basketball is works for the glory of God and the glory of God. Amen. Pag may ginawa ka, alang-alang sa Panginoon Diyos, yan lamang ang counted. Kahit may marami kang tinulong sa mga mahirap, marami kang donation, marami kang mga good works, pag hindi kasama ang Panginoon doon, wala, not counted. Because what is counted only is what you did. Kung anong ginawa mo, alang-alang kay Kristo. Ibinigay cup of water, sinabi. Itong cup of water na binigay mo doon sa nauhaw. Nauhaw sa mayroon kang reward. Yeah. Although we don't aim for rewards, our aim is to be like Jesus in character. But once we become Jesus in character, I guarantee you, by the grace of God, you will have, all of us will have rewards in heaven. Amen. Kusa na yun, di ba? Ayan. Okay? So we have to support one another. Kung may success doon, you'll be happy. Wow, successful siya. Praise God. Hindi yung nagkaroon. Pag may nakita ng medyo nagigilan to agad ang buhay, nakabaraw siya ng ano. Alam mo, hindi ba? You have to praise God. Praise God. You look good today. Wow, di ba? That's all. Do not all have true men. Do many form one body. Each member belongs to all the others. Ito belongs in one body. So, pag may isa na parang wala nang nakakain, kundi at kung mayroon kang pagkain, bigyan mo. Noong panahon sa Early Christian, ganun talaga. Ang mga ari-arian nila, binenta nila. Pagkapos nila nandun sa paanan ng apostol. At the apostle will be the one in charge to distribute sa mga bagay na nabibintahan. Pero it is not a doctrine. Yun ay kung gusto mong gagawin. Diba? You cannot make that as a requirement that once you become a Christian, you have to sell your property and give it to the church. No, it doesn't work that way. One thing works is that once you become a Christian, you have to give all of your heart to Jesus Christ. Yeah. Because if you give all of your heart to Jesus, it will be easy for you to help other people. Okay? Attracting others to Christ. Wow! Once you become Christ-like in character, you will become an attractive character. Attractive Christians. Di ba? Pag may character ka na maganda, sabi na, ay, ganda ng character niya. Sana gusto kong maging ganyan sa kanya. Di ba? Malalaman pa nila na ikaw ay nag-worship dito sa Christ Servant Fellowship. Ay, alam mo, nakita ko yan.
nang nagsimula yan doon sa Christ Servant Fellowship, naging babae. Dati lagi nagbumura. Pero ngayon, minsan na lang. Nagbumura pa din. Pero at least hindi na isang araw, bawat salita. Ay, yun. Pero ngayon, sabi na, Lord, salamat po na Christian na ako. Napigilan ko, Lord, ang aking sarili. Di ba? Amen. Okay? You become attracted to one another. And we have got, kung ganyan, halimbawa, na kaya kong lumalaro, how do you describe that fellowship? If all of us we began to love one another, really care for one another, how would you describe other people see in us? Ano kayo masasabi ng iba? Sabi na, ay, ganda. So, pag-invite mo sa kanila, bari, isama ka sa amin. Oo, mari, patagal ko nang hinihintay sa iyo lang, na bigay na ako, nahihiya lang ako. Ay, salamat, mari, na mo ko, invite mo ako. Ay, ito na. Na naging Christian na siya, alam niya matagal na, mari, alam mo, salamat na in-invite mo talaga ako. Kasi may problema ako ngayon. Kung hindi lang ako Christian, ang problema ko ito, hindi ko na kaya. Ngunit ngayon, timing, na dumating ang problema na ito, na ako ngayon ay Kristiyano na. Di ba? Di ba man? Hindi ako Kristiyano noon. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. But because I am a Christian, I know God will never leave me nor abandon me, and God will not allow mapasubok na hindi ko kaya ko ito, Mari. Salamat sa ginawa mo, pinagsikapan mo ako. Pinaghirapan mo akong kanyaya. Amen? Amen. Ito na. Benefits to the unbelievers. Hanggang dyan lamang tayo. Next week, yan ang lesson natin. Benefits sa mga unbeliever na. Kanina, personal benefits. Pero then, benefits sa community, bilang tayo na palataya, then benefits to our life becomes what? A blessings even to the unbeliever. I hope that the grace of God, paglabas natin dito, we will never be the same person as we came in. Tumayo to, ganun, right? So, we will have our collection, our partnership with the Lord, our financial partnership with the Lord. Siya nag-ahasik ng sagana, ay kaani naman ang sagana. God loves a cheerful giver. Maybe pagkatapos ng benefits to the unbelievers, I think it's pwede na. I will teach on giving. First of all, I will teach on giving. The more you give, the more you receive. Tumayo tayo lahat at i-offer natin. Kasi na ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kayo ang nagmamayari ng lahat na kayamanan sa buong mundo. Kayo na lumikha ng mundo ito at yun po ay nasa iyo. Panginoon, salamat po na pinahintulutan mo kami na magka-benepisyo sa mga kayamanan na pinagkaroon mo sa mundo ito. Bilang mananampalataya, Panginoon, mayroon kang inilaan na blessings para sa amin. Nandito mga blessings, Panginoon, bahagi ng blessings mo, binabalik namin sa iyo, Panginoon,
bilang tanda ng aming pananampalataya at ito po ay kailangan sa to fulfill your great commission. Lord, thank you na bawat pamilya na ito ay magamit sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Okay. Let's sing our last song. May saya, may tuwa sa piling ko, sapagkat hirap na puso ay nagdadahon. May saya, ngunit para sa'yo, nahalik ng puso, pinapala niyang lubog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya ang awit ng mapuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagad, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Huli natin natin ito. Dear God, thank you so much for this Sunday morning. Thank you, Lord, for speaking to us. We pray, oh God, as we keep on growing, we become like Jesus in character, and will be a blessing. We personally will be blessed, and Lord, we will be a blessing to each other and to the community. Lord, I pray that you will bless them, keep on guiding them, lead them to the place where you want them to be. Thank you, Lord. May the grace of God and the love of Jesus Christ and the companionship of the Holy Spirit be with us all. Amen. Amen. Thank you so much.